gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ng speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na mapisyal. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara? Useless. Huwag na tayo magluhan. Ang question ko po, I'm Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian nyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor, nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako maniwala noon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasimutan lang kami. So, mismo pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka lang palita. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko Manong Shabby, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sa
nagsasakripisyo ako. Kung meron silang, inuumpisan nila akong bakbakan, kung meron silang patunay na ako ay corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panghuhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yung mapapamag din mga estudyante. So yun ang kaya kakuha peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Iyon lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gov. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po contractor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya. Sige po. Magandang hapon po sa ating lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavez Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos.
yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minention niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Nala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magtagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead ito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi itong korupsyon, sila epektado, wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin yan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Binabayaran sila para sirain ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMADCWB. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Huwag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para hindi mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir?
Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin nun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili temper. ICI po, ICI. Sa? ICC, hindi ko pala. ICI po. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Gob, gaya ho nang sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktik para maliis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, pahuli ng tao, padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Hi sir, Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Ang mabuti, tinanong mo yan. Nung makatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo ako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Mike Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit is a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Na gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban dyan. Kung si Sara, kung sa President, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, use write down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional,
Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ko noon, malaman na ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minibit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, paglabas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ngayon siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Nagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ko? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako nainis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ang China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Wag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ang ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor, China is our friend, China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyong nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang, sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi ka agad? Di pinapahamak tayo. Naghahabol pa. Mali yun.